We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Pisong dagdag pamasahe sa jeep aprubahan na kan LTFRB asin magiging epektibo sa Oktubre 8. Ahensya pigklaro na ini provisional fare sana o para mientras na pigpapautob mantang nagpapadago saan pagdangog sa main petition sa dagdag pamasahe. Uyan report ni Jessica Calino. Ang mga jeep sa terminal na inikan banwaan in Goa, perang minuto hasta sarong oras ang pigahalat sa pila antes na makabiyahe. Mapano man sa dae kay puhanindang maghali. Anangat para sa mga jeepney driver, mas dikit na ngunyan ang mga pasahero, kahalang kaupakan kada litro nin krudo. Kayaan sa indang busina sa gobyerno, dagdag pasahe, nganing matampadan lamang ang padagos na nagmamahal na petrolyo. 3-5 araw po kayan. Dumayo na po kami kinikita po ngunyan eh. Halos banga na sa krudo. Oktubre 3 kan aprobahan na kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang provisional fare na piso sa 4 na kilometrong biyahe kan mga public utility jeep. Sa tradisyonal na jeep, 13 pesos na ang minimum fare, mantang 15 pesos naman sa modern jeep. Magiging epektibo ini asin po ginang singilon kan mga tsuper poon sa Oktubre 8. Maray kaya kaduragdag mo lang sa amoy sa kanawan. Kakaduragdag sa amoy pamasahe. Sige na alas surusin malag lang kawang krudo. Durdagdagan lamang ta. Kuyan mahal man na maray ang diesel niya. Kulang po ang piso. Dapat madagdagan pa dyan. Dapat po mga 5 pesos araw kayan. Alagad para man sa mga pasahero, urog na sa mga estudyante. Magabat po siya para sa kuya. Lalo na po minsan nag-uuli-uli po ako pagkahapon or pagkaudto. Kung makukumpile po siya sa sarong simana, magabat na po ito. Pwede ko na po siyang magamit sa mga expenses ko. Paliwanag kan LTFRB Region 5, ang pisong dagdag pasaheng ini, provisional sana o temporaryo asin bako pa ang final fare increase na pigtutukar ngunyan sa board and bank. Habang dinidinig po yung main petition for fare increase, pwede pong tumaas, pwede pong tanggalin, pwede pong maging permanente. Depende po yan doon po sa main petition sa board. Pigpapagiramduman man kan LTFRB ang mga jeepney driver na mantang poon Oktubre 8 masalangkaw na ang pamasahe ang pagtaong discount sa mga estudyante, PWD, senior citizen asin mga bados dapat man giraray na obserbaran sa gabos na oras. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Plastic driver's license card nagabot na sa LTO Naga District Office. Alagad pag-imprenta kan opisina nin mga lisensya sa plastic card, nagtitinir na limitado. Uyan report ni Chris Novello. Kung dati papel ang ini-issue kan LTO sa mga renewal asin bagong driver's license kan mga motorista, ngunyan, nag-imprenta niliwat ang opisina ng mga lisensya sa plastic cards, makalis ang pirambulan na prakasadong pag-abot kay ini. Pira sa mga nakakuanakan plastic card driver's license si Odessa na aminadong abala ang driver's license na nakaimprenta sa papel. Masarong bulan man subot niyang hinalat ang renewed driver's license na nakaimprenta na sa plastic card. Mas maganda po sir kasi hindi mo na nalilimutan kasi minsan yung nasa papel hindi ko minsan nadadala. Laging wawala sa wallet. Kanakaaging simana ka nagabot na si LTO Naga District Office ang nasa 1,500 na plastic card driver's license. Gikan sa regional office alagad din huli kan limitado pang numero kaini, marikasubot ining nabawasan. As of yesterday, 200 plus na lang sa DLRC. So sa plain renewal lang yan. Pero digdi sa baba, kay riba dyan, so miscellaneous transactions and new licenses, igwa pa kaming 500 plus.
Ninhuli kan limitado pang supply na nag-abot na plastic driver's license. Naipasubot sertong tulos na matutugunan ang nasa 12,000 backlogs kan LTO Naga District Office. Dahil kami makaprint ahead of time because nga limited pa yung DL cards. Pero siguro eventually maabot yung time na matatawan kaming enough. Pwede na kaming makapag-print. Dahil na kami muna ngunya nagpiprint kung mayo pa sa tao because of the limited stocks. Mantang naghalat pa sa pag-abot kan dugan ng mga plastic driver's license, hagad man kan opisina ang pag-intindi asin dispensa sa publiko asin mga motorista. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Duwang pingtutubudang miyembro kan rebeldeng grupo gadan sa enkwentro sa Daraga Albay. Si Rosie Nieva nakatutok. Pasado alas 4:50 nin hapon ka sa Udma, garo naging eksena sa pelikula ang ribayan nin putok sa pagultanan kan mga pigtutubod ang rebeldeng grupo asin kan mga kapulisan sa barangay Baskaran, Daraga Albay. Saro sa mga sospek ang tulos na tinamaan nin bala asin binawian nin buhay, mantang ang saro pa ang pinurbaran pakuta ng magdulag alagad huli sa sinapong tama, binawian man nin buhay. Pinutokan sila, malapitan din, pumesto doon. So nakapag-cover yung tropa natin sa isang truck. Habang nilalapitan ng kwan, nakikipagputukan, yun nga lang, hindi masyado siya makabuelo dahil maraming sasakyan, may mga pasahero, mga sibilyan na pwedeng madamay. Enot digdi na kari si binasubuot nin report ang kapulisan dapit sa posibleng pag-atake kan mga rebelde, kaya nakaalerto naman ang mga pulis na nagbabantay asin nagmamando nin trapiko sa lugar. Kaya kan oras na mag-atake ang mga riding in tandem suspect sa 5 naka-duty na pulis, tulos man na nakipagribayan nin putok nin badil ang mga ini na napuli sa pagkagadan kan duwang suspetsado. Dai manali kaya na makamati nin labing takot asin paghandal kan mga residente na naipit sa tahaw kan nasambitan ng engkwentro. Gibo ko, sige, sana sudah pa ako. Dahil lang, turting kalag. Dahil nga nila mga kung magturutaan ako ta. Kung pag-iisip ko kaya, kung ako ang tamaan. Durulag na po kami para masipti man po so pamilya ko. Pag-abot ko po, takoto na rulungsi na po siya. Uni pong pagagapat ko. Grabe pong takot. Nakuha sa mga sospek ang duwang caliber 45 na badil, asin sarong M16 rifle, asin ang motorsiklong ginamit kan mga ini. Based dito sa wallet na nakuha natin, dito sa isang suspect, may mapa siya na andito yung stasyon na target nila. Sa ngunya nagpapadagos pa ang hot pursuit operation kan mga otoridad sa 4 na iba pang suspetsado na nakadulag sa nasambitan ng insidente. Mantang nakakuha naman in kopya nin mga CCTV footage sa mga establishmento sa lugar ang PNP na makakatabang sa saindang investigasyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Pasintabi po mga kapuso, 5 anyos na aking lalaki sa Iriga City, gadan makalis na gilitan sa liog kan sa iyang mismong 22 anyos na primo. 33 anyos na lalaki sa parehong syudad, nagsapo nin tama nin balakan badil, makalis na manhuma sa nagrespondeng pulis. Si Jessica Kalinog nakatutok. Gadan ang 5 anyos na aking lalaki sa Barangay La Purisima, Iriga City. Makalihis na gilitan ini sa liog kan sa iya mismong 22 anyos na pinsan gamit ang chopping knife. Dead on arrival sa ospital ang biktimang menor de edad. Nasaangatan naman in kasong murder ang suspetsado. Wala po, walang provocation sa part ng bata. O para daw kasing may boses na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang pumatay ng tao para daw magkaanak siya. May mga spekulasyon man na nagagamit subuotin illegal na droga ang suspetsado kaya niya nagibo ang krimen. Alagad padagos pa ining pag-iimbestigaran kan mga otoridad. Sa Barangay San Agustin man sa parehong syudad, sarong pulis Iriga ang pinaputukanin badil kan sarong 33 anyos na lalaki. Sa investigasyon kan hepatura, papuli na kutaan pulis kan maghagad nin tabang ang sarong residente sa barangay. Ninhuli sa panhuhuma asin subuot pambabadil kan armadong suspetsado. Parang makita lang na yung suspect na may barel, parang pantakot lang. Pinaputukan pero hindi naman talaga actually sa kanya ipinutok, parang ipinutok sa baba lang sa lupa yung barel. Parang tinakot lang yung civilian at nagkataon nga na narinig ng mga tao at nagsumbong nga po sa pulis. May tama manin bala kan badil sa abaga ang sospek matapos depensahan kan pulisan sa iyang sadiri. Apoy radigdi, lugadan pa ini kan matumba sa motor mantang nagporbar na magdulag.
Maaatubang sa patong-patong na kasong pagbayular sa COMELEC gun ban, illegal possession of firearms as in direct assault to PNP personnel ang suspetsado. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padagos pang pigpapakusog kan bagyong Jenny ang southwest monsoon o duros habagat. Mantang nagrarani ini sa puro kan norteng Luzon. Sigun sa Pag-asa, nagtitinir na nakataas ang tropical cyclone wind signal number 3 sa norteng parte kan Batanes sa bandang Itbayan. Tropical cyclone wind signal number 2 naman sa iba pang parte kan Batanes asin norteng parte kan Babuyan Islands. Huli digdi maging andam sa makusog na duros asin uran na posibleng magdaranin mga danyos, pagbaha asin pagrasay nin daga. Mantang tropical cyclone wind signal number 1 naman sa natatarang parte kan Batanes, norte kan mainland Cagayan, norte kan Apayao asin Ilocos Norte. Basado sa datos kan Metro Weather, lauman ang maluluyang uran sa Camarines Provinces ngunya na hapon. Piglalauman man na magiging marhay ang panahon sa Bicol Region at Sianabanggi. May pag-uran man sa iba pang parte kan nasyon ngunya na hapon asin Banggi kaya maging andam po kita mga kapuso. Ano pong masasabi mo na next week mataas po ng piso ang pamasahe sa jeep? So, para po sa kuya, medyo sa part po kang estudyante, medyo dawa nga ng piso pero magabat man gyari po. Siling po nga niya na ahon-ahon pa sa naman po baga sa pandemic. Ang iba kaya po, nasakitan talaga po sila lalong-lalo na yun na nga po, limited lang po ang pamasahe ninda. And kabal na din po duman sa mga balon po ninda baga. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Presyo kan kada trainin sugok sa merkado publiko kan Naga City naglangkaw nin haros 15 pesos. Maging ang presyo sa mga karinderya kan pritong sugok na paboritong pamahawan kan mga Pinoy naglangkaw naman. Yan asin iba pang detalye aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, bulan pa sa buot kan Agosto kan nagpuo na magmahal ang presyo kan sugok sa merkado publiko kan syudad na maitatakod subot sa kakulanganing supply asin mahal na gasto sa pagtransportar kaini. Apwera sa ibang mga barakalo nagmahal naman ng 15 pesos ang kada tray ng sugok sa merkado publiko sa siyudad ni Naga. Ang small size na sugok na dating 6 pesos and 50 centavos, ngunyan 7 pesos and 30 centavos na. Ang dating 7 pesos and 50 centavos kada pidasong large na sugok, ngunyan 7 pesos and 80 centavos na. Bantang ang XL size kainin na dating 8 pesos, ngunyan 8 pesos and 50 centavos na. Basado ini sa monitoring kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO asin mga egg retailer sa merkado, posibleng ang kakulangan sa supply asin dakulang gasto sa transportasyon ang rason kan paghiro kan presyo kan mga sugok sa ngunyan. Dati di kami naubos ang supply, ngunyan halos bitin-bitin kami. Kaya po anong magpa-schedule sa farm kung ma-pick up ka. Ang mayor na rason da itong nagkukulang ang supply sa kulitong transportation cost. Si Glesican Banuaning Pili, nagpasiring pa sa siyudad ni Naga sa paglaom na makakabaka ng barabaratong sugok na panindasubot niya sa iyang sari-sari store. Mahal. Kung sa tindahan po, may na po kayo makukuha ang bilin siya. Kaya kaipuan mo na pong magkambas. Dinhuli kan halangkaw na presyo kan sugok, magay ng paboritong pamahawan na sunny side up, ag nagmahal naman subot ang presyo. 12. Kunyang 15 na po. Kate, apwera kan sugok nin manok magin ang quail, egg o an itlog pugo an maluyuman subot an supply sa ngunyan. Base pa sa monitoring kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO asin man mga egg retailer sa merkado publiko kan syudad, posibleng abuton pa subot nin Disyembre ang sitwasyon na ini. Kate? Jos Mabalos, Chris.
Presyo kan baga sa merkado publiko kan Calabanga, Camarines Sur nagtitinir sa parehong presyo na 46 hasta 56 pesos kada kilo. Alagad sa kabangaan kan Oktubre, posibleng magbabaini nin dikit kasabay kan pagpuunaman kan aranihan sa banwaan. Uyan report ni Jessica Calinog. Makalihis ang haros sa rungbulan ang Executive Order No. 39 na nagmamando kan price ceiling na 41 pesos kada kilo sa regular milled rice, as in 45 pesos naman sa kada kilo nin well-milled rice, pinatanggal na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini makalihis irekomenda kan manlain-lain na ahensya ang lifting kan price ceiling nin huli subuot kan piglalaomang supisyenteng supply ngunya na harvest season. Tumaas ang ating production, and that's because of the interventions that our President mandated to our agencies. Ang pirang rice retailer na paluging itinindaan sa indang binakal na bagas ko mo pag-utob sa kasuguan kan presidente, ikinaugmaman ang naging anunsyong ini. Iyo man, daw para paano, kung baga at least, dahil na nawabutang kang presyo. Sa merkado publiko kan Banwaanin, Calabanga, kadakla na mababakal sa mga bagasan, kantidad 46 pesos hasta 50 pesos kada kilong bagas. Sa nakalihis na 2 bulan, ang pigpapabakal kaya digding bagas, pigkukua pa sa pili imbes na sa saindang banwaan sana. Apwera sa mahal na bakal, dugang nagastos man ang transportasyon kaini. Mababa yan ma'am, taon na mid-October, talagang ang crop season mid-October, po ang aranihan, kaya medyo mababa. Bumbunto, Calabanga, Green Pang area, mga may patalagang hinog na. By then sir, possible na magbaba? Baka, expected na lang. Depende ang control kang mga darakulang data aram. Kung siyempre, nagkukuhaan man lang kami. Sigun sa Department of Agriculture, bulanin Setyembre nagpuon ang aranihanin paroy sa rehiyon, asin madagos-dagos hasta sa bulanin Nobyembre. Pag nadagsa na ang mga harvest ng ating mga local farmers sa ating mga market, inaasahan na mababa na din ang presyo kan bagasta. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Kasabay kan kinundusir na Agri-Fishery Trade Fair sa Banwaan kan Jose Panganiban, Camarines Norte, hagad kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang tabang kan lokal na gobyerno sa pangangataman sa mga kadagatan. Sigun sa BFAR, kaipuhan na maprotektahan ang kadagatan asin dapat na maging legal ang pagsisira sa lugar. Alagad marirealisar subuot ini kung mabilog nin mga polisiya ang LGU sa paagi kan mga ordinansa na may koneksyon sa pagprotehir sa kadagatan. Sa ibong kaini, pirmi man subuot na bukas ang ahensya na magtabang sa LGU kung kinakaipuhan. Yung resources natin nandyan. Kung kukunin namin ito, kami ay 1,000, kukunin namin yung laman ng dagat namin. Tatagal kaya siya kung araw-araw namin siya kukunin. You have to balance between the resources and the resource user. Liwat na pigbugtakan nin libreng Wi-Fi sa Laugkan, Camarines Norte Provincial Capitol Grounds na kayang iakomodar ang nasa sanggatos na devices. Target kaini man na mabenepisyaran ang mga estudyante asin ang mga taong nagpapasyar sa lugar. Alagad sa ibungkan magayon nakatuyuhan kan gobyerno probinsyal, nagpagirumduman ang Camarines Norte Cyber Response Team na maglikay sa mga scammer na kadaklan piga-aprobitsaran ang mga public wifi tanganing makapang biktima. Sigun sa mga otoridad, huli tabakong encrypted o mayong password, mas madali para sa mga hacker o scammer na imanipula ang access point asin makakuanin mga importanteng data sa mga phone user. Katakod kaini nagigibo naman subuot nin paagi ang mga otoridad na mabugtakan nin firewall asin restrictions and free wifi access mantang pupugulan man ang magbukas sa mga site na di dapat piga-access kan publiko. Siyempre, mahirap po kapag commuters ka, kapag tataas na naman ang pamasahe kasi dagdag na naman sa expenses, lalo na kapag mababa lang yung sahod mo, kapag minimum lang naman yung sinasahod mo. May tampo rin kami para sa mga namin. Pero okay lang. Kulang to. Kulang na kulang. Yan nga, dati ang kulang ang kawon. Pero pa, mga pasahero magdagdag ng pamasahe.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Irido ang 8 katao kabali na ang 7 menor de edad na mga estudyante. Makalis maaksidente ang sarong tricycle sa crossing kan Barangay Ramon, Bulan, Sorsogon. Sigun sa report, piglikayan kan tricycle, ang sarong truck nagikan sa direksyon kan Barangay Butag, rason para maaksidente ini. Tulos man na idinalagan sa ospital ang mga biktima na nagsapo nin mga lugad sa lawas. Magkasunod o nagkasundo naman ang mag-ibong nalado katakod kan insidente. Pinakadakulang pampublikong Campus Santos sa Naga City amay napiglinigan kan SWMO. Sarong truck nin basura asin mga duot na kokolektar kan mga personahe kan SWMO sa pagpuuna sa paglinig sa pirang Campus Santos sa syudad. Uyan report ni Chris Novelo. Sarong bulan antes Antodos Los Santos, pinunanakan mga personahe kan Solid Waste Management Office ang paglilinig sa pirang mga pampublikong Campus Santos sa syudad ni Naga. Pirang simana sa buot makaliis ang Peña Francia Fiesta, pinunanang linigan ang Concepcion Pequeña Public Cemetery na iuman ang pigmimirar como pinakadakulang public cemetery sa syudad ni Naga. A month before, October pa sana, nagpipiparar na po kami para ang paglinig po baga service diyan sa Naga City Public Cemetery sa Concepcion Pequeña. 4 na hektarya po yan. So, dahil kaya po na sarong aldaw, 2 aldaw, sarong simana sana. Isusunod man sa buot kan opisina ang iba pang pampublikong sementeryo sa Naga City, maginanluwasan kan mga pribadong sementeryo. Makaagman subot ang Solid Waste Management Offices in PNP ning signage kung saan nakabugtak ang mga ibigbabawang na darahon sa loob kan mga Campus Santo, urog ng ngunyan, na nagdadanay pa ang ganban huli sa election period. Inantisipara naman kaya akan mga otoridad na may mga malawag sa mga Campus Santo na may bitbit na mga gamit sa paggabi. Pero ito talagang tabak, kutsilyo. We discourage everyone going to the cemetery purposely for cleaning. Bawal po yan. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Project War o Welfare and Awareness Against Rabies, pigkondusir kan sarong eskwelahan sa Vinsons, Camarines Norte, tanganing malikayan ang pagdugang kan numero kan rabies. Uyan report ni Rosie Nieva. Nganing malikayan ang mga kaso ng rabies sa probinsya ng Camarines Norte. Sa tabang kan barangay as in provincial government, nagkondusir nin Project War o Welfare and Awareness Against Rabies ang sarong eskwelahan sa Banwaan kan Vinsons. Nagkaigwadig din nin mga lecture as in open forum ang Office of the Provincial Agriculture para mas mapararumpa kan mga estudyante ang sa indang kaaraman sa responsabling pag-aatama nin mga hayop as in kung paano malidikayan ang rabies. Na naglalayong makapagbigay po ng kaalaman tungkol po sa rabies sa mga learners ng aming paaralan at sa komunidad na din po ng DQ Liwag National High School. Para po sa akin, mas maganda po na magkaroon ang awareness ang mga estudyante para ma-share nila sa kanilang mga magulang na dapat talian yung kanilang mga aso. Kasabay kan aktibidad, nagdara nin libreng bitamina ang Provincial Veterinary Office sa lugar para sa mga may atama na ido asinikos. Mantang nagkaigwaman ni libreng anti-rabies vaccination. Plano man kan eskwelahan na gibuho ng regular o taon-taon ang nasambitan ng aktibidad. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mabusising paggibo ng sculptures asin souvenirs na gibo sa Lava Rock, pigheras kan sarong 68 anyos na artist sa Albay. Uyan istorya ni Don Jimenez. Sa paglaog kan mga bisita sa Bicol Region, saruna sa saindang target na mahiling, ang gayon kan Bulkang Mayon sa probinsya nin Albay. Asin para madara nindaan magayon na eksperyensya sa pagbalik sa saindang mga lugar, nagbabakal na sindanin malailain na souvenirs arog kan mga inukit na Kagsawa ruins na ini, asin iba pang mga gamit o disenyo na gibo mismo sa mga lava rock. Alagad aram daw nindo na ang taong nasa likod kan magagayon asin unique na obrang ini, iyo ang 68 anyos na si Vicente Ahero kan barangay Busay sa Banwaan nin Daraga. Sigun ki Vicente, haros 33 na taon na niya ining pigigibo na nanodan sana niya huli sa pagkahilig sa pag-ukit. Yung ganito lang yung matatigas. Yan sa Almirez. Yung ihawa naman, gagawa naman ako noon. Yung iniinit lang na bato, yung parang tabla. Bakong
madali ang pinag-aagihan ni Vicente sa pagbilog nin obra. Kaipuhan niya kayang magpasiring sa mga gully o pamitisan kan bulkan para makahanap kan magagayo na lava rocks. Martilyo asin concrete nails na dati ang gamit niya sa paglililok. Alagad kan magkaigwan ng kwarta, dumana siya nagbakal nin grinder. Huli sa tibay kan mga obra ni Vicente. Dai mainenegar na mabenta ang mga supply na pigkukuha sa iya kan shop owner na si Leslie. Tsaka maano yung mga lava rock niya sa mabenta po. Kaso yan na lang po yung stock natin. Wala lang iba. Huli sa panghihinayang na matuldukan ang siring na gibo, mawut ngunya ni Vicente na matukduan ang mga jóvenes nganing maipasa niya ang siring na talento sa mga masunod na henerasyon. Kung gusto niyong matuto na mag-carve ng lava rock, katulad ko, isang artist ng lava, ituturuan ko sila. Tuturuan ko kung paano matuto. Matanda na kasi ako, kaya kailangan kong may magmana ng mga talent na katulad ng talent ko. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Gobernador kan probinsya nin Sorsogon, pigpaliwanag kung taano dain na nakaperform ang bandang kamikaze sa pista kan kasiguran. Mantang seryeng maging sino ka man, nakaguno nin pag-umaw sa mga paradalan. Uyan report ni Don Jimenez. Sa taho kan aktibidad para sa pagselebrar kan kapistahan kan kasiguran Sorsogon, naglaog sa entablado si Gobernador Boboy Hamor nganing ipaliwanag ang pangyayari kung taano dain na makaka-perform ang bandang kamikaze sa aktibidad. Sana naintindihan nyo, hindi ko gusto to. Kaso, sinabi ko nga, may attitude. Hindi na yung makakabalik sa Sorsogon, maniwala kayo sa akin. Basado sa impormasyon, naanggot subuot ang gobernador kan magsayuma ang banda na magpictorial sa attraction kan probinsya na 16,000 Blue Roses. Bayad naman subuot ang banda antes pa ini mangyari. Sa presente, mayo pang pinapaluwas na pahayag ang grupo dapit digdi. Forever Partners, Forever Dancing. Yan ang caption ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa iyang latest TikTok post na nagbabaylig sa kantang Tootsie Roll kaiba na nanagom na si Dingdong Dantes. Ang netizens na ugma sa pagkasa sa dance trend kandua asin sa ngunyan, nasa 16.1 million views na ini asin nasa 3 million reactions na. Nakaguno man ng pag-umaw sa mga paradalan ang seryeng Maging Sino Ka Man, huli sa pag-promote ng positive parenting sa saro sa mga episodes kaini. Sigun sa sarong NGO, marahay subuot na pigtutukdo sa mga magurang ang pagpapadakula sa mga aki, nin pano nin pagkamuot, may dignidad asin respeto, mantang day nagpapamati nin dawa anong klaseng bayolensya. Madadala ng Maging Sino Ka Man tuyong 8 PM sa GMA Telebabad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 82 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.